kasi si Habi papasok sa trabaho. Naghanda ako ng pork giniling with sayote with rice. Araw-araw nagre-request si Habi ng ibang klase ng ulam. Kaya ang ginagawa ko is kung anong naiisip ko. Tulad ngayon, yung pork giniling with sayote. Gusto niya kasi yung Filipino food. Siya nga pala, itong bahay, umuupa lang kami. Pero, fully furnished ito. Fully furnished yan at meron kaming ka-boardmate dyan, nag-umuupa din sa kabilang kwarto. At yung kitchen, sharing kami. Pero yung sa bathroom and toilet, nakaseparate. Yung upa namin dito is 600 New Zealand dollar per every 2 weeks. Cold, isn't it? Yeah. Kasama na dyan si ilaw, tubig, internet. And every month, meron kaming free na one bulk of toilet paper and hand wash. At malapit lang kami sa city center, mula sa bahay, bali hanggang sa trabaho ng asawa ko is mga 2 minutes lang ang biyahe. Pero gumagamit pa rin siya ng sasakyan kasi ang pagdating niya dun sa trabaho, iniiwan niya yung sasakyan kasi lilipat siya doon sa isang sasakyan, doon sa trabaho na. Ayun, at ako naman minsan pag wala ako, kasi hindi pa ako full time na nagtatrabaho dahil yung problema ko is yung driver license. Hindi pa ako lisensyado dahil nga nag-aaral pa ako. Kasi dapat mag-theory test na ako pero hindi pa ako ready kasi gusto ko pag nag-theory test ako sigurado na makakapasa ako. Ayoko balik ng balik. Kaya sinasanay ko, nire-review ko yung road code. Simple lang ang buhay namin dito sa New Zealand dahil kaming dalawa lang, wala kaming iniintindi kundi mga sarili lang namin. Pero meron kaming obligasyon at responsibilidad sa Pilipinas kasi may bahay kami doon. Mayroon kaming 2 alaga na aso na kailangan alagaan. Kaya nagpapadala kami buwan-buwan yung para sa electricity, para sa tubig, para sa pagkain ng mga aso namin, at sa nagbabantay. Yung nagbabantay doon yung kapatid ko. Kasi mayroon din akong tindahan, kaya pansamantala siya lang munang
nag nagtitinda doon, at saka siya ang caretaker namin. At ang asawa ko hindi siya pihikan sa pagkain. Kahit ano, So tomorrow you have kumakain already. yan. Tomorrow night. Hindi siya pihikan. Okay. Huwag lang sa may halo na flour. O di kaya yung cooking oil. Yung cooking oil natin sa Pilipinas. Ayaw niya. Gusto niya yung coconut oil. Kaya Saturday night. ginagamit namin panggisa, pamprito. Coconut oil talaga. Kasi nung nasa Pilipinas siya, gumagawa siya ng sarili niyang coconut oil. Siya ang gumagawa para sa araw-araw na gamit namin. Kasi ayaw nga niya bumili ng cooking oil doon. So nagtsatsaga siya na maggawa ng coconut oil. Ang processing niya is fermentation. Bibili yan ng minsan 1 o 2 kilo ng nyug. Nakakayod na yun. Tapos ipapipiga niya yun ng walang tubig. Kung anong meron, yun ang iaano niya. Tapos ilalagay niya sa isang tabi. Tatakpan ng maayos. And then after 3 days yun, nagpupurma na siya. So meron pa siya diyang ginagawa pagkatapos magporma niyan. At magaling siyang magluto ng puto cheese at kutsenta. At fried rice with egg. Kasi nga, ang hanap buhay namin dati dyan sa Pilipinas, sa Samar, hawak namin ang isang supermarket na 150 employees. Kami ang nagsiserve para sa snack nila, sa lunch. Kami nagsiserve, 150 employees yan. Yun nga lang, nung magka-pandemic, doon, humina yung business namin. At saka yung iba, ayaw na magpa-deliver kasi nga pandemic. Doon, nag-start kami, nag-lockdown yung business namin. Kaya after pandemic, nag-decide siya na bumalik sa New Zealand para ng trabaho para ma-reach namin yung goal namin na secret. At 9 years na kami na nagsasama, pero last 2023 lang kami kinasal legally. Ayun, sa Pilipinas kami kinasal. Masarap ang pakiramdam na ang haba nyo na pala, ang haba na ng pinagsamahan nyo, and then after for how many years, and then saka nyo na realize bakit hindi na natin gawing legal. I think before you sleep. Kasi nagsama kami way back 2012. 2016. Ayun, hanggang ngayon. Yun, yung 2016 na yan, up to the present. It can help. Siyempre, bilang mag-asawa, mayroong mga ups and down. Ups and down. And then, malungkot, masaya. Pero, paminsan-minsan, hindi pa kami nag-away yung away na matindi. Hindi pa.
pero malapit na. Char. Hindi. Kasi pag may problema kami, hindi namin yan pinapabukas. Kailangan solusyonan namin mismo. Kailangan isolve namin sa loob ng isang araw. Hindi pa pwedeng mag 24 hours yan. Kailangan kung sino ang mali, yun ang magsusorry. Ganun kaming dalawa. And then, kung siya magsusorry, and then pero hindi niya ugali yung tulad ng ibang lalaki na pag magsusorry siya, merong peace offering. No. Basta magsasabi siya ng sorry dear, hindi na uulit, ganun. At saka, let's move on, sasabihin niya. Let's move on. Diba, sa mag-asawa, hindi talaga maaano yan. Hindi talaga maiiwasan yan na merong ups and down. Hindi, walang perfect na relationship. Wala. Thank you for watching.